Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang mga kadramahan di umano na nangyayari sa mababang kapulungan ng Kamara at ang tila may nilulutong plano ang Marcos administration kung bakit nag-resign kaagad si Speaker Martin Romualdez at ang ipinalit ay sila rin lang raw ang pumili. At Vice President Sara Duterte may nakakagulat at matinding pahayag laban sa pagpapalit ng House Speaker na dapat malaman ng taong bayan at pilit ayaw palabas ng bayarang media sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang buong balita kung saan tahasang ibinunyag ng Vice President Sara Duterte ang totoong dahilan kung bakit nag-resign at pinalitan si Martin Romualdez bilang Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Narito't panoorin ang full video. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pagbibitiw ni Congressman Martin Romualdez at pagkakatalaga kay Isabela 6th District Representative Faustino Boji D bilang bagong House Speaker. Paliwanag ni VP Sara, kabilang pa rin sa iisang grupo ang bagong speaker dahil konektado umano ito sa pamilya Albano ng Isabela na matagal ng kalyado ni Romualdez. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat ay hindi hinahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalabas ng bansa ang ilang kongresista sa gitna ng mga issue ng katiwalian at maanumalyang flood control projects. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Ayon sa pangalawang Pangulo, nasa gitna ng mga nangyayari, wala aniyang katatagan sa mga institusyon ng gobyerno at patuloy itong naaabuso. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains, no? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan.
Dagdag pa niya, hindi nagtutugma ang reaksyon ng Pangulo sa dapat niyang gawin, bagay na nakakaapekto sa ekonomiya at sa direksyon ng pamahalaan. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Kung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Sara, nakahanda sa Davao. Nako, mukhang may nululuto po sa Davao, may manunumpa sa Davao. Yan ang didiscuss natin. Pangalawa, militar, sasali sa sigaw ng taong bayan. Exclusive interview. Ito mga militar, pag-usapan natin. Ito, pakinggan natin. Naku, matindi. Ang mga militar, sasali na. Maraming organization sa military, mayroong Association of Generals and Flag Officers, mga star rank officers. Mayroon ding luwakan graduates, mga PMA graduates. Mayroon ding forum ng Mga PMA graduates, mga militar. PMA Alumni Association. Mayroon ding Star Forum. Napakarami sa military. Active na active and in all those forums. Active ba? Active, hindi lang mga retired o hindi aktibo sa kanilang sa current events. In all those social groups, social media groups, maraming graduates ng PMA dyan. Simply because, hindi naman sa sinasabi namin kami lang, but we know that to serve the land properly, we must have integrity, honesty, and the sense of public service. Kulang na lang na sabihin namin na patriot kami, na katulad din ng iba. Kaya kung nakikita namin ang malawakang korupsyon, talagang nagagalit kami. Nakatulad din ng ibang Pilipino. At ngayon sa nangyayaring ito, Ito exclusive interview po ito ng SMNI. At yun nga po ang nabalitaan natin. So may mga kinakamusta ako, mga kaibigan natin. No, hindi ko na lang babanggitin ang kanilang mga pangalan dahil malalagay naman sila sa alanganin. Nakaabang-abang lang, no? Siyempre, kailangan nilang proteksyonan ng konstitusyon. And pag talagang medyo ay nadidihado ang ating konstitusyon at naaabuso, higit sa lahat, naaabuso ang kapangyarihan, kailangan nilang gumawa ng hakbang. Hindi po natin sinasabi na sila ay manggugulo. Hindi po. Yung legal na hakbang na talaga namang nakapaloob sa kanilang responsibilidad. Naka-ready po. Sabi nga lang sa akin bagamat kami, yung iba sa amin tahimik, nakamasid lang. And kung may kinakailangang palitan, dapat maganap. Sa tamang takdang panahon, gagalaw sila. So, basta tayo, lahat ng gagawin natin sa legal na paraan. Hindi po tayo nagtatawag ng gulo. Sabi nga ni Bongbong Marcos, siya mismo gusto niyang sumali sa rally. Paano? Kakampi niya yung mga komunista, kakampi niya na mga Aquino, kakampi niya na... Kalain mo yung Marcos Aquino, magkakampi. Nako. I think many of us will be leading their organizations to go up in protest. Yan. Many of us. So siguro yung many, majority. Majority will go up in protest. So sasali. Kaya nga sabi ko, kahit may mga komunista dyan sa paligid, alam natin may nakaabang dyan ng mga militar. Hindi mo lang mahahalata pero nandyan sila sa paligid. And alam nyo po, ang militar, one click yan. Pag yung nasa ibabaw na kanilang nirerespeto ay nagsalita, saglit lang po yan, mabilisan yan. Against the corruption that we have seen
Ako naniniwala Indeed, ako, gagalaw to mga to. Obvious naman yung corruption. Again, uulitin ko, ang binoto po ng mga militar at mga pulis, ha? Oo, nasa record yan. Duterte po. Oo, yung mga senador ng Duterte Black. Kikita nila eh. Kaya lang, syempre, meron silang responsibilidad sa Pangulo, 'di ba? So, binabalanse niya. Pero pag talagang gahaman na itong mga ito, mga demonyo nan talaga, at makikita nilang hindi kayang kontrolin ni Bongbong yung nangyayari. Kaya ito si Bongbong, dapat ipakita niya na talagang aayusin niya yung hanay. Mahihinto ang nakawan, merong sense of accountability, may mananagot, hindi lang mahihinto, may mananagot doon sa nakawan. Hindi po yung mga kontraktor, wala kaming pakialam sa kontraktor. Magnanakaw man sila, parusahan sila, pero hindi yan ang issue. Ang gusto naming maparusahan, yung mga politiko, mga congressman, na kung saan ay sila ay gumawa ng kalokohan. Pag hindi talaga yan, inayos ni Bongbong Marcos, tandaan nyo to, sasabihin ko, ang pulis at militar papasok sa legal na paraan. Ayan. Tingnan po natin itong next. Kaya naman, nasabi ito ni Kiko Barsaga. Ano sabi ni Kiko Barsaga? Bongbong Marcos attempt even one act of violence of state forces against protesters. And I guarantee you a vacation to Hawaii. Yan. Isang pagkakamali na merong saktan sa mga protesters, sa mga magrarally, especially itong malakihang rally sa 21 na kung saan, sabi nga, dadalo ang mga militar. Marami sa kanila dadalo. Pinaghahandaan po ito. Pag may nasaktan dyan at ang plano ni Bongbong Marcos ay dahil manggulo, dahil martial law, sabi niya, I guarantee you a vacation to Hawaii. Kaya nga, kaway-kaway dyan. Sa Hawaii, mag-ready na kayo. Merong sikat na pupunta dyan. Ako ay agree. Lahat po, nakakasana. Ito sasabihin ko sa inyo. Meron ng paghahanda ginagawa ang bawat grupo. Ulitin ko, baka sasabihin nila, sedition. Hindi po. Paghahanda sa legal na paraan. Hindi po kami maghahanda ng illegal. Puro legal. At ang nadidinig ko, kaliwat kanan ng paghahanda ng bawat grupo. Sa katunayan, bukas may panawagang gagawin. Ha? Yan. Mamaya lang, magkikita-kita. Sa anong plano? Si BP Sara, nasa Davao. Tapos, pupunta ng Japan. Lahat po, ngayon, gumagalaw, nagpaplano. Yung iba, hindi nyo lang nakikita sa screen. But definitely, minsan yan ang nakakatakot. Yung behind the scene, off the stage, ika nga. Yan ang nagpaplano. Kita nyo ngayon, nademanda si Boying. Di ba? Dinamanda ni Baste. Di ba? May gumagalaw na puwersa. Bakit? Nakikita na nila yung pang-aapi. Yung militar, pinakita ko sa inyo kanina. Kaya very possible ito. Itong sinasabi ni Kiko Barsaga. Diba? Nung nagsalita siya, matatanggal ito. Si Tambi. Nag-resign. Posible ito. Abangan natin ito. Konting tiis, mga kababayan, makukuha na rin natin ang ating tagumpay. Basta kapit-kapit lang. Next po tayo. Kaya naman, eto bigyan natin ng matinding pansin ito. Ito, for me, this is very important. Excuse me. Basahin ko lang. Kung tunay kang malinis at gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago, gaya ng BFF mo sa Davao. Naku, sino kaya yun? Okay, eto hamunan. Anong konteksto nito? Kasi, binanatan ni Pulong si Sandro na ang naglagay lang naman dyan kay D ay si Sandro din. Sila din lang naman yan. Huwag tayong maglokohan. Sandro, kabata-bata mo na, sinungaling ka pa. Sa bagay, kung ganun ang magulang mo, anong ituturo sa iyo niyan? Hindi magsinungaling din. Diba? So, nainis siya. Binanata niya to si Pulong. Oy, kayo nga.
Meron kayo dyan 50 billion ata. Dyan sa flood control projects. So bumanat siya kay Pulong. Sabi ni, may resibo yung si Pulong. Hindi ghost projects. Sabi ko nga, kami Banateros pupunta sa Davao, kukunan namin yung mga magagandang proyekto na ginawa ng Administrasyong Duterte. Hindi po yan nakatago. Ngayon nangyari. Ikaw, doon sa syudad mo, sa tingin mo, ipagtatanggol ka ng mga kababayan mo? Masasabi nilang, umasenso yung lugar nila o yung bahay lang yung umasenso. Sa Davao, ipagtatanggol lang Duterte. Bakit? Hindi man sila perfect. Hindi man sila perfect family. Sino ba ang perfecto sa atin? Not me, not you, not everyone else. Pero yung trabaho nila sa publiko, nagagawa nila. Meron po hindi ghost projects. Kaya sumagot to si Pulong. Magpa-drug test ka. Alam mo malaman to eh. Bakit? Kasi ang inaasikaso nyo magtatay. Ikaw Sandro, pati yung tatay mo. Ang inaasikaso nyo ay optics. Hindi nyo gustong maayos talaga ang bansa. Gusto nyo iligtas ang sarili ninyo. Gusto nyo yung imahe ninyo malinis. Kasi kung gusto nyo talagang ayusin yung bansa, dapat hindi si D ang pinapalit nyo. Ang gusto lang ninyo, optics. Kaya naman ang hamon niya sa'yo, drug test. Kasi kung gusto nyong malinis ang bansa natin, hindi pwedeng adik ka, Sandro. At higit sa lahat, hindi adik ang tatay mo. Huwag natin ayusin yung panglabas. Huwag natin ayusin yung imahe. Ayusin natin yung totoong katauhan ng bawat isa. Dahil ang problema ay yung katauhan ng tatay mo, Sandro, katauhan mo at katauhan ni Tambi at Saldi. Yan ang problema ng bansang Pilipinas. Kaya nga hinahamon ka niya eh. Ang ano kasi nito kay Sandro, sumagot-sagot eh. Hindi, ito, totoo lang. Alam mo sa totoo lang, Sandro, para kang bakla na tomboy. Huwag kang sasagot sa Duterte kasi bobo ka eh. Hindi ko na po i-filter yung mga sasabihin ko. Totoo, mahina utak mo eh. Hindi ka pwedeng makikipagsagutan sa Duterte. Lalamunin ka ng buo. Ang payo ko sa iyo, Sandro, gayahin mo yung tatay mo. Magsumbong kayo kay Claire para makasagot kayo. Huwag kang sasagot ng diretso. Babaon. Sumbong ka sa abogado o doon sa babae na matapang o doon sa babaeng palingkera na may konting ganito. Ikaw, kahit magdebate kayo sila kasi yung bata ni Kiko Barsaga. Paglalaruan tong taon to. Kawawa ito kay Kiko Barsaga. 'Di ba? Kung tao to hindi Marcos, hindi to mananalo kay Kiko Barsaga. Kataon lang Marcos eh. Ating-ating eh. 'Di ba? Kontrolado ngayon. Pero pag upo ni BP Sara, tingnan ko ano ka. Tingnan ko kung ano ka. Ngayon, huwag kang parang si Torre. Sasagot ka sa hamon pag alam mong wala yung kalaban mo nasa ibang bansa. Ngayon ka sumagot, drug test kayong dalawa. Diba? Mag-boxing kayo kung gusto mo. Mas lalo kang walang panalo doon. Baka sa drug test, lumusot ka pa eh. Marami kayong pwedeng bayaran. Yan naman ang hilig ninyo, manuhol. Sabi nga ni BP Sara, may kasong bribery. Bribery itong si Tambi. Diba? Nasa pamilya nyo na yun eh. Baka lumusot ka pa sa drug test. Pero sa boxing, kawawa ka dyan kay Pulong. Bugbog sarado. Ako, na-imagine ko na magsusumbong ka sa nanay mong si Lisa. Nakamag-anak ng Aquino. Na may kasamang namatay sa Amerika. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!